Itinuloy na po ngayong araw yung interpellation ng mga senador sa plenaryo. Kaugnay pa rin po noong privilege speech ni Senador Ping Lacson noong pong nakaraang linggo. Kaugnay sa umano'y sandamakmak na Ghost Flood Control Project. So para po mabigyan tayo at kwentuhan tayo tungkol po sa nangyari sa Senado, makakausap po natin live si Marymon Reyes. Nariyan po sa Senado. Hi Marymon! JK Mase, magandang gabi. So far dito sa naging interpellation na kasama itong Senator Panfilo Lacson patungkol sa kanyang privilege speech last week doon sa mga maanumalyang flood control projects sa bansa. Lumalabas din daw na yung collusion na ang pinakasalarin din dito at tila nagiging playground for syndicates din daw ang DPWH kasi kanina yung ilang mga interpellation kasama si Senate Minority Leader Tito Soto, even si Deputy Minority Leader Senadora Risa Hontiveros, lumalabas din dito yung question nila na yung ilang mga kontratista or contractor na may kinalaman dito sa maanumalyang flood control projects, parang iisa lang yung address nila, pero either blacklisted sila, ang gagawin nila, kukuha sila lang o magbibigay sila ng ibang pangalan para makakuha ng lisensya. Dito ngayon na pumasok din yung shinare naman ni Senator Ping Lacson na base naman daw sa mga impormasyon na nakuha rin niya, sa mga pag-usap niya rin daw sa ilang mga private contractor, nagkakaroon din daw ng accreditation for sale mula dito sa PCAB o yung Philippine Contractors Accreditation Board. Ang nasabi pa nga, ang alam niya raw is 2 million pesos lang daw yung kailangang bayaran para raw makapag-secure ng accreditation. Dito na ngayon nakikita rin yung issue doon sa blacklisting na for example, yung isang contractor na link sa Ghost Project sa Bulacan, ito ay na-renew yung lisensya nila sa PCAB from 2025 to 2027. Pero parang may issue ito pagdating sa Court of Tax Appeals. So sinasabi nila baka pwedeng baguhin yung blacklisting sa ganitong mga kontratista o mga kumpanya from 1 year gawin ng 3 to 5 years. Nais din nila na magkaroon pa raw ng mas malalim na cooperation interagency. So kasama dyan DPWH, ang PCAB, even ang DTI para raw sa mga ito para magkaroon daw ng check and balances. Kasi nagiging problem din daw nila dito yung isa rin sa gusto nilang gawin is baka pwede ring lagyan ng cap kung ilang government infrastructure projects lang ang ang pwedeng ma-award dito sa mga contractor. Balik sa inyo. Parinig lang natin yung ilang bahagi nung naging pahayag ni Senator Ping Lacson kanina. Information na keep coming in sa aming opisina na itong PCAB nagre-resort na sa accreditation for sale. They had this experience of being offered accreditation by PCAB na sila na yung bahala sa bank certificate and other requirements for a fee of I think 2 million pesos for a start. I don't know how high up yung syndicate, but it seems that the DPWH has become a playground of syndicates kasi nung sinabi nga ni Secretary Bonoan na isolated case ang First Engineering District ng Bulacan, I did not believe him, Mr. President. Kasi mismong ang Presidente, pag nag-iikot sa iba't ibang lugar, may nakikitang ghost projects. I myself, my team, was able to validate this in Nauhan. Maliraw yung aming team, which I cannot accept, Mr. President, because, I have this habit of validating, counter-checking, validating again before I open my mouth, especially in a privilege speech, because I know I will be fact-checked. Andiyan na yung media, nagpunta na doon sa mga binanggit kong ghost projects, and they were really fact-checking. And here comes the DPWH Secretary, no less, even accusing us, or insinuating at least, na mali kami, and mali rin daw yung media. Ano nangyayari? Pinapasukan ng personal interest Yung insertions, minsan sometimes nagiging supplier-friendly or contractor-friendly. Hindi na iniisip talaga kung ano yung needs and priorities of their constituents. Okay. Napahaba yung yung na-cut na soundbites ni Senator Ping Lacson. Pero on a lighter note, Marymon, bago pala nangyari ito, parang nagkabatian pala sila. Sino ba may birthday kanina? Meron may birthday kanina? Oo Sino? Anyari doon? Oo, tama. Kanina kasi nung bago magsimula yung session nila,
nagkaroon ng pagbati ng may birthday kasama na dyan si Senator Kiko Pangilinan nitong buwan ng Agosto. And then ito ngang si Senator Ping Lacson, lumapit siya sa podium at sinabi niya para nais niya raw magkaroon ng clarification na patungkol naman sa birthday ni Senator Lito Lapid. Kasi ang alam daw nila, binabati raw nila to, pero parang ang naririnig daw nila, ang birthday daw ng senador ay sa October. So parang nagbiro pa dito sa Senator Ping na ipapasuspend niya raw yung session kung wala raw si Senator Lito para ipaliwanag kung kailan nga ba talaga ang birthday niya. Na nagbabago raw yata yung birthday ng senador, depende raw sa nagtatanong. Pero Ano nung pa? si Senate Majority Leader Joel Villanueva naman yung lumapit na sa podium, kinonfirm niya na base raw sa official records nila, ang birthday raw ni Senator Lito ay October 25, pero parang nag-uugat yung confusion kasi yung mommy mismo ni Senator Lito Lapid ang nagsabi na ang birthday raw ni Senator Lito ay August 21. So, Oh. ang gusto So, na daw kailan nila talaga ngayon yung totoong birthday? Alam mo, ginoogle ko siya. October 25, 1955. Oh. 69 years old. So, October pala talaga. According to October Google, talaga. Wikipedia. Ay, nako. O, sige. Mary Mon, maraming salamat ha sa report mo. Thank you, Mary Mon Reyes. Thanks, Mary Mon. Pero parang gusto kong marinig yun. Panood nga nung kansyawan nila, yung batian nila ng birthday. Patingin. Baka naman nasabi na October talaga. Maiba naman tayo ng konti. o light moments. Parinig nga, nasan ba yung mga batian nila ng happy birthday? Where is? Babati I was muna. told, Oh. Mr. President, and we will put this on record, Mr. President, that in the official document, the gentleman from Pampanga, Senator Lito Lapid, was born October 25, Mr. President. But according to his mom, his own mother, he was born on August 21. So with that, Mr. President, the minority leader and Senator Lacson and this representation agreed, Mr. President, to bring this to the attention of the Senate Committee on Civil Service headed by Senator Batorni de la Rosa to look into this matter, Mr. President. We concur with the majority leader that we refer this to the Committee on Civil Service to look into that because he might not have been born in 1954 but in 1944. So we better make sure, Mr. President. Is the majority leader saying that the good gentleman from Pampanga is falsifying public documents? Hindi naman siguro. Baka clear mistake lang po. Alam mo, Mase, naalala ko yung sinabi mo dun sa birth cert ba yun ng tatay mo na mali? Oh. Siya ba yung mali? Yeah. Kasi parang di ba nung araw yung mga hilot yata. Siyempre hindi sila guided kung paano. So parang nalito kung, teka lang, kailan ba talaga ako pinanganak? Bakit ganitong panahon lang ako pinanganak? Kinder na ako nito. Parang ganon yung mga naaalala nila. So pag tugma-tugma, mali yung date. So, ganun din kaya nangyari kay Senator Lito Lapid? Posible. Your guess is as good as mine. Posible, di ba? Kasi iba yung sinasabi ng nanay. Malay mo, yung nanay din yung nakalimot. Ay, nako, oo nga. Eh, Ang di sabi natin ng nanay, August 21. Bakit October ang nakalagay sa record? Pero nagkaroon ng light moment sa Senado yan nangyari kanina, no? Ito yata bago pa nangyari yung mainit uling balitaktakan tungkol dyan sa flood control projects.